Kapatid, nahihirapan ka na ba? Gusto mo bang kumita kahit walang masyadong puhunan? Ito ang video na magpapakita sa iyo ng 1,000 pesos kahit nasa bahay ka lang. Videos that will make you wealthy and debt-free. Hi there mga kaiponaryo, this is Chinkitan, your pambansang wealth coach. Kung nanonood kayo ngayon, isa ka sa tao na talagang mapalad. Kung gusto mo magkaroon ng additional income ng 1,000, gusto mo makabawi per day to, o gusto mo umasenso, nako, ang hinihintay mo. Pag-uusapan po natin na yun nga, apat na simpleng pamamaraan that you can earn 1,000 pesos kahit walang masyadong puhunan. Number 1. Itong gagawin mo kumuha ka ng mga lumang pre-love items mo. Ibenta natin ang mga pre-love items mo. Aminin natin, ang dami nating gamit sa bahay na hindi naman nating nagagamit na. Yung sapatos na hindi na magkasya bago masira. Yung damit na matagal na sa cabinet na may tag price pa, na feeling mo sana pumayat ka pa, pero hindi nga na magkasya. Yung lumang cellphone na nakaipit lang sa drawers, naku, sayang. Nako, picturean mo na yan, kapatid. I-post mo na sa Facebook Marketplace, Carousel, or let's say sa mga social media, at may chance ka pang kumita. Uy, marami kumikita ng mga 500 to 3,000 pesos a day sa loob lang ng isang araw sa pagbebenta ng mga gamit na akala nila ay kalat na. It may be a trash for you, but it's a treasure for others. English yun. Wow. Kaya ang tanong, anong gamit mo sa bahay na pwede mo nang ibenta ngayon at huwag kang titingin sa tao sa bahay? Yung mga hindi natin pinapansin ay mahalaga pala. Pangalawa, ito, kahit wala kang masyadong puhunan, mag-offer ka ng online service. May skill ka ba na hindi mo napapansin? Marunong ka ba mag-layout sa Canva? Gumawa ng caption, PowerPoint, data entry. Alam mo, ang dami na pong mga freelancers po ngayon. Pwede ka sa Upwork, sa Fiverr, sa mga Facebook groups. Ito 12-year-old student na gumagawa lang ng graphics design ko, kumikita ng 8,000 pesos a month. 12 years old. Diba? Kaya nga, don't underestimate your skills, kapatid. Kaya nga, ask yourself, ano kaya ang skill na pwede kong i-offer online? Good looks? Walang bibili. Pangatlo, magluto at magbenta online. Ito, marunong ka ba magluto? Maganda na masarap na merienda. Nako. Adobo! Alam mo, 1,000 pesos lang puhunan. Pwede ka na magluto sa bahay. Meron ka namang lutuan, meron ka namang mantika. Pagkatapos i-post mo na sa Facebook Messenger. Ay, lako ko lang nga sa mga kapitbahay incorporated mo. Diba? Minsan, isang tray, dalawang tray. Nako, alam mo kagandahan sa food? Ang kita mo dyan 100%. Puhunan mo 500, pwede mo ibenta 1,000. Diba? Kikita ang 500. Kaya, tanong, kung magbebenta ka ng pagkain, ano kaya recipe ang uunahin mo on specialty? Type ka naman sa comment section. Or number 4, alam mo pwede sa panggawin na hindi pa napapansin na pwedeng kumita ng 1,000 pesos a day. Magturo ka online. Marunong ka ba mag-English, mag-Math, mag-Filipino? Ay nako. Ang mga kabataan ngayong Inglesero na nahihirapan na sila mag-Filipino. Pwede mong gawing income yan. Maraming bata nangangailangan ng tutor. Diba? Magulang willing na magbayad na 300 pesos per hour. Kung mga dalawang estudyante ka, tatlo, sabay-sabay. Diba? Group coaching ang tawag doon. Naka-Zoom lang kayo. Pwede kang kumita. 300 2 hours, 600 times 3, 1,800. Not bad, coconut. Kaya anong subject and skill na kaya mong ituro? Again, ano pwede natin gawin para kumita tayong 1,000 a day? Benta ng gamit. Number 2, gamitin ng skill. Number 3, magluto. Number 4, magturo online. Grabe, ito lang. Hindi malabaw na kakaabot ka ng 1,000 pesos a day. Kaya mga ka-friendship kung gusto mo pang madagdagan ang inyong kita pero hindi mo alam, may good news po ako sa inyo. Meron po akong ginawang EKB. Ano tong EKB? Extra Kita Blueprint. Kung gusto mo magkaroon ng extra kita pero hindi mo alam paano mag-umpisa, i-type nyo na lang EKB, Extra Kita Blueprint. Ilagay mo na lang sa comment section. I-send ko yung link para malaman nyo kung paano kayo kumita. Maraming salamat. Alam nyo mga ka-check, hindi pera talaga ang tunay na problema. Ang problema ay kadalasan hindi natin alam kung paano mag-umpisa. Sana naman nakatulong tong episode na ito. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina ang susi sa pagyaman.